Hello po everyone. Love reading tayo. Tingnan lang natin ano yung energies pagdating sa love life mo. Yan, hindi lahat makaka-resonate dito ha. Kasi ito ay general reading lamang, hindi ito private reading. Silipin lang natin yung love life mo, itong energy ninyo ni person mo. Maraming salamat po sa mga na bumibisita, pupunta para manood ng readings ko. Matagal man po kayo dito or bago, don't forget to subscribe, like, or follow. Pa-share na rin po itong ating reading. Malaking tulong po yan. Regarding private readings, guys, balak nyo mag-inquire, mag-book kayo mismo yung mag-direct message sa aking official page, no? Nag-iisa lang po yung official page ko. At kapag meron na unang mag-message sa inyo, mag-add friend, hindi po ako yon. Yun po yung mga impostor na gumagaya sa akin. Kaya wag po kayong magpapabudol doon sa mga ganun. Kailangan natin tignan yung mga energies ngayon pagdating sa connection ninyo. Butterfly energy. Alam mo, overall lang naba-vibe ko base dito sa mga cards na lumabas dito sa reading mo. Mukhang mag-e-evolve. Mag-e-evolve yung connection mo with this person. Nakikita ko rin dito is malaking pagbabago, pero more on more on leveling up yung nasisense ko na energy. Kasi yung overall energy mo is butterfly, no? So ito pa lang dito pa lang may kinalaman na yung butterfly sa malaking pagbabago Ayan sinasabi dito na yung connection mo, relationship mo with this person is evolving into the next phase. So pagdating din dito sa iyong outcome card as you can see, ascending. Ibig sabihin na yan, level up talaga yung relationship ninyo or yung connection ninyo kung wala pa kayong formal na label or relasyon nitong person na to. Okay, meron ditong bangitin ko na lang din yung mga signs kung nakaka-relate ka man dito, baka may connection sa sitwasyon mo. Pwede may Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, at saka Scorpio energy. Oo, kasi nakita ko dito, mas mas nagmamature na kayong dalawa or mas nagmamatured na itong person mo. Kung sino man itong kakonect mo. Oo, mas responsable na rin siya. Itong pagiging responsable niya is nakikita ko hindi lang siya about sa relasyon ninyo, kundi pati sa pagdating sa sa pera, sa sarili niya. Kumbaga, kung dati hindi may pagka-immature to or pwedeng hindi pa siya seryoso pagdating sa sa mga responsibilidad, mas ngayon na rin siya, evolve na rin siya sa sarili niya Pwede ring nag-level up siya pagdating sa sa sarili niya at saka sa career niya. So nakikita ko mas more financially na siya stable, independent.
And matured na rin siya emotionally. Mas, ano na to. Kumbaga, nag-evolve din tong person na to or kung ikaw man yan. Okay? Bahala na po kayong mag-relate kung energy nyo yan o energy nung person nyo. Kasi, hindi naman po ako psychic for sure. Hindi ko yan hindi ko matutumbok yan 100%. No, nagre-rely lang po ako sa mga baraha, kung ano yung mga nahuhugot natin sa cards. Sige. Clarify pa natin to. Wow! So, ngayon, para sa kanya, or para sa inyong dalawa, mas worth it na sumugal dito sa relationship ninyo. Lalong-lalo na halimbawa, kung sino man tong person na nag-evolve, o pareho kayo. Kasi nga, nandun na yung maturity eh. So, nakikita ko kung dati hindi kanya kayang panindigan or hindi mo siya kayang panindigan kasi pwedeng ang issue rin kasi neto is trabaho, pera, no? So, ngayon, mas malakas na yung loob ninyong dalawa. O mag-asawa man kayo, mag-jowa, magka-connect, or mas malakas na yung loob niya kasi ngayon, pwedeng stable na rin yung career niya, stable na yung income. No, kung dati, kumbaga, ito yung naging blockage sa growth or pagle-level up ninyo as a couple, pwedeng na-solve na yung problem na yun eh. Kasi ito yung overall energy. When it comes to the near future naman or what's next, you have the Cupid's arrow. O, ito naman is pwedeng for singles. Oo. Kasi dito naman, parang merong panibagong person or bagong person kung wala ka pang magiging jowa, no, na mamimit mo. May paparating pa lang. Okay, paparating pa lang na jowa, love life or ka-connect para sa mga single. Ayan no, parang maiimbitahan ka kung saan o pwedeng may party o kung ano mang gathering yan. Basta mai-invite ka doon tapos pwedeng doon kayo mag-meet nitong person na to. Okay? Ayan, ito is specific sa mga wala pang ka-connect. Single pa lang. Kasi ito na mga energy dito sa overall, pwede rin naman dito, pwede rin ito nag-a-apply sa single. Kasi, ito naman, di ba may binanggit ako, hindi lang naman yung connection, yung love life or yung romantic connection yung nag-i-evolve dito, kundi yung person mismo. No? So, pwede kasi yung iba dito, single, na parang nakafocus pa lang kayo sa growth ninyo, sa career ninyo. And sabi ko nga, pwedeng yun din kasi yung naging blockage. So, ito ring overall energy applies whether single ka or taken ka na. And yun na nga, na-explain ko na rin dito sa what's next or near future mo. Kung single ka, wala kang kakonect, pwedeng may mamit ka. Pero ito, pwede rin to kahit may kakonect ka eh. Kahit may karelasyon ka eh. Kasi, yung pwede namang may mamit ka talaga. So, depende na po, bahala na po kayo, no? Kung ano yung nagre-resonate sa istorya ninyo, sa sitwasyon ninyo. So, nakikita ko lang whether taken ka rito or hindi. Meron at merong mapapana si Cupido rito eh, na mamimit mo sa isang event, gathering party, ewan ko kung ano yan. No? At pwedeng may energy ng bata. No? Kasi may page. So, pwedeng mas bata ka or mas bata siya sa'yo. Pwedeng Aries, Leo, Sagittarius yung sign. O, kaya lang, syempre, kung kayo, whether taken kayo dito or hindi, pwedeng nag-aalangan kayo to welcome or yan, na-i-welcome itong bagong person na to. Eh, lalo na, syempre, kung taken ka na, may karelasyon ka na, alangan namang hindi ka mag-alangan, di ba? Unless talagang pasaway ka na, alam mo yun, game ka, or flirty ka rin, depende, pero
Ayun na nga, whether single ka taken, merong ditong may mamimit. Okay. Kaya lang ngayon nga, pwedeng nag-aalangan. Limitado yung ano mo dito eh. Limitado ka eh. Limitado yung kilos mo. Lalo na kung taken ka na. Okay pa natin. O, pwede rin ano, o pwedeng Aries, Leo, Sagittarius, or Gemini. Yang mamimit mo. Isa pa kasi pwedeng iba dito na meet nyo to sa ibang lugar. Siguro kayo traveling yung lifestyle ninyo or itong person na mamimit mo. Kaya siguro baka kahit papaano siguro na-meet mo na siya, may mga nalaman ka ng information sa kanya and vice versa, ganun din siya sa'yo. Kaya lang, it would be unwise na mag-settle ka agad dito sa person na to or paano ba? Maging seryoso ka agad. Kasi, meron ako nasi-sense na energy dito na now you see me, now you don't. Pwedeng traveling nga, pwedeng alam mo yon, pwedeng kung saan-saan siya nagpupunta, na-assign, baka yun yung nature ng trabaho niya, or hindi ko alam. Or may pagka, hindi ko alam kung may pagka nomadic ba tong person na to, kasi pwedeng ano eh, kung saan-saan siya nagpupunta eh. At itong person na to, parang siguro kaya ka nag-hesitate kasi syempre kakakilala mo lang. Or yan, pwede nga mamimit mo pa lang, kaya lang nga, ano siya, yung, alam mong hindi siya napipirmi. So, pwedeng, etong tao na to, sa bawat lugar na pinupuntahan niya, pwedeng may namimit siya doon, pwede rin siyang may, alam mo na, may kakonect doon, or namimit doon, no? So, may pagka, ano to, itong person na to, pwedeng lulubog lilitaw, parang kabuti. Okay. So, pagdating naman, ito pala ay present situation, sorry. Nakalimutan ko yung layout ko. Present situation to correction, yung Cupid's arrow. So, yun na nga, i-correct ko. Pwedeng dito sa present situation mo yan, merong person dito na bagong kakilala mo lang, o bagong acquaintance, or bagong pasok sa buhay mo. At yun na nga yun, pwedeng si Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, yung mga binabanggit ko kanina na pwedeng mas bata, pwedeng hesitant ka, hesitant siya sa'yo. Ito yung person na tipong, sabi ko nga yung pwedeng marami itong namimit kasi pwedeng kung saan-saan siya nagpupunta or naa-assign, depende, no? Or pwedeng LDR kayo, hindi ko alam, iba sa inyo, oo. Baka LDR kayo. Tapos naman, dito naman sa what's next or near future mo, you have the Sword and Rose. Tapos meron ka 7 of Swords. Okay. So, may pagka... Alam mo kung iniisip mo na baka niloloko ka lang na itong person na to, o naglolokohan kayong dalawa, ka mag-alala kasi mare-reveal din naman kung ano talaga yung totoo in the near future. Pwedeng ano eh, pwedeng iba kasi sa inyo, ano, takot kayong maloko or naloko na kayo before, kaya siguro hesitant din kayo dito. Pero nafe-feel ko lang dito sa person na to, pwedeng takot din, parang may nasisense ako, takot din kasi siyang mag-commit agad-agad, no? Yun din yung nafe-feel ko rito eh. Kaya may tendency na ilag siya pagdating sa mga topic ng pagsisettle down, no? Oo. Or yun na nga, takot to sa ano. Or pwedeng ikaw yon, kung sino man sa inyo yan, takot magtiwala, takot pang mag-settle down, takot pa sa responsibilidad. Baka kasi ngayon pa lang niya na-enjoy yung kanyang
yung kanyang career, or yun nga, yung financial independence niya, yung binabanggit ko kanina doon. Pero for some of you, pwede rin namang itong energy ng a person na hindi siya ganun ka-open eh. Pwedeng may mga, pwedeng may mga hindi sinasabi tong person na to. Pero huwag ka mag-alala, eventually, malalaman mo rin yung katotohanan malapit na. Kasi ito yung area ng near future eh. Or what's next, no? Ayan, no? Kung naghahanap kayo ng truth, ng clarity, tungkol dito sa person na to, sa connection ninyo, yan na yung paparating. Sabi dito, pwedeng this person is your soulmate. Or maybe, yung iba dito, kung nag-cheat man siya sa'yo, pwedeng, kung nag-cheat man ito, pwedeng related sa past, pwedeng ex or past person niya. Oo. Pwede kasing, either ikaw yung soulmate dito, o yung past person niya yung soulmate. Hindi ko alam. So, bahala na kayo mag-connect. Pwede may Aquarius, may Scorpio. And pagdating naman dito sa pinaka-outcome, so ano pwedeng yung posibleng pupuntahan nitong connection na to? You have ascending card. Transcending obstacles. Learning, expansion, new phase. Okay. So, yan. So, nakikita ko naman maganda naman yung pattern ng energies. Kung meron mang mag-ano dito, mag-cheat, yung nakikita ko is masusurvive ninyo yung na yan, yung pagsubok na yan. Kasi you have the ascending card, no? Yun na nga yung sinasabi ko na dadaan sa evolution yung connection ninyo. Pero nakikita ko na magta-transcend, magle-level up based dito sa overall energy, and then dito sa outcome energy ninyo, outcome card, no? So, nakikita ko, magkaroon man ng cheating dito, magkaroon man kayo ng problema, pagsubok, ninyo yan eh, malalagpasan ninyo or maaayos pa. Okay? Ayan, no? Magta-transcend kayo. Yung mga obstacles na yan, matatranscend ninyo. Tsaka, sabi ko nga, mas magmamatured kayo pareho, mas lalalim yung connection, mas titibay, no? So, at least, happy ending ito. So, with the 7 of Cups, nakikita ko, kung meron mang mga distractions, blockages, o mga, yun nga, pampagulo, or kung nagkaroon man ng confusion, yung, cheating, maaayos nyo rin yun eh. Magkakaayos kayo. Tapos, mawawala na yung mga distractions na yun. Yun yung nakikita ko dito sa outcome mo. Nyo. So, mas solid na, mas evolved na, mas matibay na kasi nalagpasan na yung pagsubok. And at the same time, mawawala rin sa landas ninyo yung mga pampagulo na yan, pampasira sa inyong dalawa, sa relationship ninyo. So, to clarify, ito yung nahulog na card. O, diba? Sun card. Literal na mas magiging masaya pa yung samahan ninyo in the future. Yun yung nakikita kong outcome ninyo. Okay? Kaya ako nagkaroon ng pagsubok dito sa near future or what's next sa inyo, sabi ko nga, masusolve yun. And eventually, manunumbalik yung magandang samahan ninyo, pagtitinginan ninyo sa isa't isa. Kasi nga, hindi nyo naman sinukuan yung isa't isa, naayos nyo yung problema ninyo. Siguro, nagkaroon kayo ng pagkakapatawaran, or mas naging responsible, inamin yung mistakes, and then, nag-makeup, no? So, yun yung mga nakikita ko eh. Kaya talagang,
dito mas focus na kayo sa isa't isa. At isa pa yun, pwedeng na-solve nga yung mga problema when it comes to financial. Okay? So, mas mabibigyan na ng, kumbaga, mas more na mas madali na kasi hindi na kasing komplikado nung una na parang affected pa dahil sa mga problem or blockages relating sa pera or sa career. So, yan, nakikita ko na ito magiging masaya na pagsasama para sa inyong dalawa in the future. Ayan, nandyan yung success, nandyan yung happiness, yung malakas na energy ng sun. No? Na, kumbaga kung dito nagkaroon ng alam mo yun, ng dark times sa relationship ninyo, manunumbalik na uli yung manunumbalik na uli yung sunshine sa relasyon ninyo. Kumbaga na-dissolve na yung na-dissolve na clear up na yung mga problema. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong reading. Love reading. Kung nakarelate kayo, don't forget to share this reading. Malaking tulong po yan. Or mag-leave kayo ng comment dyan sa baba. Or mag-leave kayo ng reaction. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.